Kahit saang bansa man tayo, meron po talagang pros and cons. Mahirap magsimula, maggastos at mahal. Aminin na natin, karamihan ng mga pumupunta sa abroad, lalo na dito sa Canada, ay talagang umaalis sa isang bansa katulad ng Pilipinas na may mga natitirang mga utang o di kaya'y nagbebenta ng mga ari-arian o di kaya'y iniiwan ang magandang trabaho kapalit ng pagpunta dito sa Canada para magkaroon ng greener pasture. Pero ang tanong, worth it ba ang sakripisyo? Sulit pa bang pupunta dito sa Canada, lalo na ngayong 2024? Itong video na to ay para sa mga nagtatanong sa akin o sa mga aspiring na mga pupunta dito sa Canada para po matimbang-timbang ang mga bagay-bagay kung go pa rin ba or decline. Babanggitin ay ang high inflation at ang super high cost of living. 60 to 90% ng income ay napupunta po sa cost of living. Pero nakadepende po yan kung gaano po kayo kabongga mamuhay dito sa Canada. At kung anong klaseng trabaho meron ka. Ang pinakamalaking porsyento nito ay napupunta po sa rentals. Napakamahal po ng renta. Ito po ay average listed list by province. Nakadepende po yan kung saang area po tayo nakatira. Kung ang piliin nyo po ay accessible at malapit sa main city, expect nyo na po na ganito po kamahal ang renta. Pero kung pipiliin yung manirahan sa mga provinces katulad ng Nova Scotia, ay may mapipili pa po kayong murang bahay although malayo konti sa city. Ngayon, ang rent ko po sa 2-bedroom is 1,400 plus utilities. Pero nung nag-rent po ako dito 3 years ago, ang rent ko lang po is 1,000. Ang pinalitan kong tenant na umalis dito, ang rent niya is 850 lang. All in na po yun. And last December po, one of my friend, umalis po sila sa 1-bedroom na narentahan nila na 1,250. Alam nyo ba kung magkano na ang 1-bedroom apartment na inalisan nila? Ngayon, ang renta nun is 1,450 all in. Kaya po, kung pupunta po kayo dito sa Canada, ay i-consider nyo na po na mas tataas pa ang rental sa mga susunod na taon. Nakadepende po kung magkano ang interest rate. Mapa-old tenant ka man or mapa-new tenant ka, ay talagang nag-i-increase po ang renta. Every year talaga ay tumataas ang presyo ng mga bilihin at iba pa. Dito sa Canada, in order to survive at magkaroon ng savings, ay tamang diskarte lamang. Karamihan dito, ang ginagawa ng mga ibang Pilipino ay nangungontrata po sila ng cleaning at ginagawang business ito. Ang iba naman ay kumukuha sila ng extra hours. Kaya po, ang iba ay meron pong 2 o 3 trabaho. Kumukuha po sila ng bahay. Mortgage ito. At pinaparentahan po nila ang extra rooms o di kaya'y basement. Sa mga kakilala kong mga single ay kumukuha po sila ng apartment na 2-bedroom at naghahanap po sila ng makakasama para may kahati po sa renta at sa utilities. Ang iba ay nag-a-upgrade, lalo na nag-a-upgrade sila sa trades. Malaki po ang sahuran ng mga trades dito at ito ay ma-benefit mo forever. Kaya kanya-kanyang diskarte para mapagaan ang buhay mo dito sa Canada. Nais ko po palang banggitin dito na kung hindi pa po tayo permanent residents dito sa Canada ay medyo mahirap po. Ang iba ay matagal ang antayan ng pagiging permanent residents. Ang iba naman pag nakakita ng sponsor for permanent residency, those work permit po sila. Hindi po sila pwedeng kumuha ng mga sideline. Unless na lang kung mabait ang amo mo at papayagan ka nilang magtrabaho under the table. Depende na lang po talaga sa inyo kung ano po yung mga goal nyo sa buhay at kung paano nyo po gawa ng paraan para gumaan ang buhay nyo po dito sa Canada. Meron po ako mga kakilala o mga kasamahan sa trabaho na mga nurses po sa ibang bansa o di kaya yung mga IT po sila sa ibang bansa at nandito po sila sa Canada. Ang iniisip nila ay hindi na lang po para sa kanila, kundi sa mga anak nila. Sa medical naman, kung may balak po kayong pupunta dito sa Canada, kailangan nyo pong ilagay isa sa priority list nyo ang paghahanap ng doktor once na pagland nyo dito sa Canada. Dahil mahirap pong maghanap
ng family doctor. Sa case ko, nakahanap ako ng family doctor after 1 year ko dito sa Nova Scotia. Wala naman pong problema kung hindi po tayo kaagad-agad makakuha o makahanap ng family doctor. Kasi marami naman pong walk-in clinic. Kaso nga lang po, mahaba-haba talaga ang antayan ng pila. Ang medical dito ay masasabi mong libre na hindi libre. Mafe-feel mong parang libre dahil kada after ng check-up mo, wala ka talagang mailalabas na pera. Pero ang katotohanan, ang medical ay bayad na po yan sa mga taxes natin. Ang challenge po sa medical dito sa Canada, kung halimbawa po meron po tayong ipapaskan sa katawan natin, ay hindi po agad-agad mai-scan. Mahaba po ang antayan ng appointment at nakadepende po sa case. Pagpunta mo pa lang sa emergency, mahaba po ang pila at marami po ang nagaantay. Ang inuuna nila ay yung mga tao na mas may sakit pa kaysa sa'yo. Kaya ang sabi nga nila, disclaimer lang po, kung pupunta ka sa emergency, dapat ay i-exaggerate mo ang sakit mo para po mapansin ka kaagad. Yan po ang iilan ng mga challenges sa medical dito sa Canada dahil po may shortage po sila sa mga doctors at mga nurses dito. Ang laki ng taxes dito sa Canada, depende sa income mo. Kung mas malaki ang income mo, syempre mas malaki ang tax mo. Ang iba ay nagbabayad ng mga 30% ng tax. Kung trabaho naman po ang pag-uusapan, nakadepende po kung saang area po ang pinili nyo dito sa Canada at kung gaano po ka-demand ito. Pero take note po, majority sa atin, kung ano man po ang natapos natin o mga naging experience natin sa ibang bansa, ay hindi po natin kaagad-agad makuha dito sa Canada. Meron pong mga cases na nakukuha naman po nila kaagad-agad kung ano po yung natapos nila. Depende po kung gaano ka-demand ang profession mo sa lugar na yon. Ang maia-advise ko po sa mga nagbabalak na pupunta dito sa Canada ay huwag pong mag-expect ng sobra-sobra. I-set na po natin sa sarili natin kung ang ipinunta mo dito dahil sa pamilya mo at mabigyan sila ng komportabling buhay kahit papano ay okay ang Canada kung i-compare mo sa Pilipinas. I-set mo ang sarili mo na pagdating dito ay mahirap talagang magsimula sa zero. At dapat ihanda mo ang sarili mo sa anumang challenges na darating sa buhay mo dito sa Canada. Sana po may natutunan tayong bago sa video na to. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din natin kalimutang mag-like at i-share. Paki-comment na din at i-share natin ang ating mga experiences dito sa Canada para po meron ding makukuhang aral ang ibang nanonood sa video na to. Maraming salamat po. God bless. Bye!